kung paano magkakatugma yung dalawa. At doon sa pagbabahagi po ng aming mga kapatid na Caps at salamat po sa mga kapatid namin Caps, lahat po sila nag-share. Wala pong hindi nag-share, lahat sila nagbahagi. At ang naging tema po namin noon ay selos. Selos. Kaya nga po nakakatuwa, lahat sila nagbahagi. Kaya lagot ngayon yung mga Caps. Pero hindi ko po babanggitin kung sino-sino yung kung sino at kung ano yung kanilang binahagi. Pero merong nagbanggit na yung iba, nung una, nagsiselo sila sa mga kabiyak ng puso na pag nagtutungo rito, talagang nagsiselo sila. At meron namang iba, talagang sa mga kasama, lahat pinagsiselosan. Ganun po. Kaya yun po, isasama po natin sa tema sa tema natin na pagtitibay, kung paano siya maiugnay dun sa selos. Kaya lang po, medyo mahirap po, Kaya po, hihingin po natin yung paliwanag ng ating Mami Beth para po may palinaw natin lahat. Bago po ako magtawag ng mga Caps. Mga Caps, magsihanda na po kayo. Mami Beth, pakian po. Palakpakan po natin si Mami Beth. Siya lang po talaga ang mahusay sa ganitong mga pagpapaliwanag. Salamat pong muli aming Panginoon sa pagtitipon mo sa aming mga anak mo. Kanina pa po, habang sila ay isa-isang pumapasok, isa-isa mo silang minamasdan, galak na galak ang kalooban mo habang winiwika mo, narito ang bawat anak ko, hindi ako binigo sa panawagan ko. Kaya't Ama, naway magkaroon ng bunga ang kanilang pagdako sa banal na lugar na ito. Makilala kanilang lubusan na kayo ay Diyos na buhay, na may magagawa sa kanilang buhay. Kaya nawa Ama, anuman ang kanilang dalahin sa pagtungo nila rito, maging problema man, pagsubok sa buhay, karamdaman, o ano pa man Ama na nagbibigay ng kabigatan sa kanilang buhay, nawa Ama, ito ay pawiin mo, pagaanin mo, upang umuwi sila na puspos ng kagalakan ang kanilang puso't kaisipan sapagkat nakilala kanila bilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kapatid, napakahirap naman po nung tema kasi po isang positive at isang negative. Napakahirap pong pagsugpungin kung paano yung isang positibong katangian na pagtitibay ay iaakma mo sa isang negatibong katangian which is pagseselos. Kaya siguro po, kung ganap tayong magtitibay sa aral na tinanggap natin mula sa Panginoon, wala na po yung pagseselos. Madalas pong binabanggit ng ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng banal na Espiritu na ang pagseselos ay hindi mula sa Kristo, kundi ito ay mula sa kalaban ng Kristo. Amen po ba? Sapagkat ang isang taong nagseselos, nauunahan po yan ang mga negatibong pag-iisip eh. Kaya po nagseselos ang isang tao to another tao, in most cases, pinag-iisipan nila ng isang negatibong pangyayari na hindi naman ginagawa. Kaya yung selos ay umuusbong sa kanilang puso at kaisipan. Lord, gabayan niyo po ako, sadyang napakahirap pong pagtugmain ito. Kaya mga kapatid, upang tayo ay magtibay, yung pagseselos na yan, dapat nating ihingi ng biyaya sa Panginoon na alisin sa ating puso at kaisipan. Ang sabi nila, nabasa ko sa isang aklat, na ang selos daw ay tanda ng isang malabis na pagmamahal. Pero kinontra po iyan ng isang aklat kong nabasa na ang pagseselos daw po ay tanda ng kasakiman sa pagmamahal. Hindi ko po alam kung gaano katotoo yan. Kayo na lamang po sa sarili ninyo ang makakapag-evaluate kung
para sa iyo, ano ba ang selos? Ito ba ay tanda ng malabis mong pagmamahal? O ito ba ay takda ng iyong kasakiman sa pagmamahal sapagkat ang nais mo, wala nang titingin sa minamahal mo. Kapag merong natingin na isang lalaki o isang babae, kung mayroon kang dumi sa puso't kaisipan mo, nabibigyan mo na ng masamang interpretasyon. Amen po ba? Tama po ba yung sinasabi ko? Ito po ay ayon sa aking mga nababasa, ayon sa aking mga napapanood na pelikula, nung ako'y mahilig pang manood ng pelikula, at ayon din po sa sarili kong damdamin. Kasi aminin po natin na meron tayong pagsiselos sa taong ating pinakamamahal. Gusto natin, wag nang aalis ng bahay at lagi na lang tayo yung kaniyang kausap o kabidahan sa loob ng tahanan. At pag ito'y umalis at medyo nagtagal doon sa oras na inaasahan mong bumalik, sigurado pagbalik niya, merong pag-uusap. Kapatid, iuugnay ko na. Kung tayo ay ganap na kumilala sa aral ng Panginoon, ang selos na ito ay dapat na napaparam na sa ating puso't kaisipan. Sino po ang magpaparam nito? Hindi po tayo bilang tao. Sapagkat bilang tao, ang ating damdamin ang maghahari. So sino po ang magpapawi nito? Pag nakakaramdam na po kayo ng selos sa inyong puso, sa inyong damdamin, lumuhod na po kayo sa ating Panginoon at hilingin niyo po sa Kanya na nawa ay linisin ang inyong puso at kaisipan upang yung masamang iniisip mo ay maparam. So yun po yung nakikita kong pag-uugnay. Dahil ito isang negatibong karakter ng isang tao, ang negatibong karakter na ito ay magiging positibo kung tayo po ay hihingi at dudulog sa ating Panginoon na ang damdaming ito ay maparam. Isa pa pong positive. Tawag po namin dito positive correlation. Kung paano natin mako-correlate on a positive way. Ang sabi po ng aral ng Panginoon, kung ikaw, ang asawa mo ay siloso, pinagseselosan ka, ang sabi po ng Panginoon, sa kanyang aral, unawain ang mahirap unawain. So anong pag-unawa po ang gagawin natin? Sa halip na patulan mo, yung asawa mong nagseselo sa'yo, idulog natin sa Panginoon na naway pagliwanagin ang kanyang isip. At muli po ay sasambitin ko sa inyo yung password na ginagamit ko. Pag may mga pagkakataon na hindi kami magkaunawaan ng aking kabiyak ng puso, para po hindi na kami dumating sa punto ng argumentasyon, sinasambit ko na po yung aking password. Ano po yung password ko? Tularan po ninyo, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At napaka-effective po sa akin yan. Sapagkat kung dumarating na po kami sa ganung punto, selosan man ito or ano paman, pag binanggit ko po yung password na yon, sigurado po, mananahimik na ako. Pag ako'y nanahimik na, tatahimik na rin siya. So yung selosan, magiging maganda yung magiging bunga sapagkat humingi ka ng saklolo sa ating Panginoon. Sasaklolohan kanya upang yung kainitan ng inyong pagtatalo, sanhi ng selos, papayapain niya. Alam niyo po, sa paggamit ko ng password, siyempre po yung lalaki, hindi naman po talaga yan lubusang magpapatalo. Pero ang maganda sa ating Panginoon, biyaya ng ating Panginoon, isa po sa ginagawa ng Panginoon sa puntong ganyang pangyayari, siya na po yung tumatalikod. So pag tumalikod siya, damandam ako na ang Panginoon na ang kumikilos sa Kanya. Dati po hindi kami ganito. Sabi ko nga po sa inyo, wala po yung unawaan. Selos man ang tema ng aming hindi pagkakaunawaan. Hindi po nagaganap yung unawaan.
Kung ano po yung ibinalibag sa akin, babalibagin ko din siya. Hindi po natutupad sa amin yung utos ng Panginoon na pag binalibag ka ng bato, balibagin mo ng tinapay. Noon po, nung hindi ko pa po kilala ang Diyos, wala po ito. Pag binalibag ako ng bato, babalibagin kita ng kaskaho at ilagan mo sapagkat pag hindi mo na ilagan, sigurado tutumba ka. Ganun po. Subalit ng dahil ang banal na aral ng Panginoon ay unti-unting naipunla sa aking puso't kaisipan, natuto na po akong umunawa. At bilang mag-asawa, yung selos na sa unay naging pag-aaway, kapag pumasok ang Panginoon, sa palagay nyo, ano ang ending? Happy ending. Para pong kwento ni Cinderella, and they live happily ever after. Ganyan po kumilos ang ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, bilang tao na hindi pa ganap na nakikilala sa Panginoon, talagang may ugali tayo na masyadong sakim sa ating pagmamahal. Kaya umuusbong ang selos. Pero pag ang Panginoon ay pumasok na sa ating buhay at tayo ay natutong magtibay, ang selos na ito ay mapapalitan ng higit na pag-uunawaan at tapat na pagmamahalan sa bawat isa. Magandang umaga po at maraming salamat. Lord, sana po I got it. Maraming salamat, Mami Beth. Tunay po na talagang napakaganda ng kanyang pagpapaliwanag. Talagang hiningi niya ang gabay ng Panginoon para maipaliwanag niya po sa ating malinaw yung tema natin ngayong gabi. Tunay po na talagang kung ang pagtitibay ay ang positibo at ang selos ay negatibo, talagang hindi po pwedeng magsama yan. At kung pag nagsama yan, sasabog yan. Pero kung palalakasin mo yung positibo, matutunaw po yung negatibo. Hindi po ba? Yun po yung pinakamaiksi po. Ngayon po, sa pagkakataon pong ito, tatawag na po ako ng CAPS. Nagtaas po ng kamay. Sige po, unahin ko na po si Tata Guido. Palakpakan po natin siya. Mukhang nagustuhan po niya yung tema natin ngayong hapon. Maraming salamat po, Ama. Niloob nung ako'y tumayo sa harapan nila upang aking ipahayag ang aking nalalaman tungkol sa salitang selos. Subalit, Ama, gabayan mo po ako. Kung saganang sarili ko lamang, wala po akong nalalaman. Kaya dalangin ko, Ama, sa mga oras na ito, ikaw ang mangulat maghari sa puso't isipan ko. Amen. Salitang selos. Sino po bang seloso rito, selosa rito? Okay na? Sa akin po hindi okay. Sa mga anak po ng Diyos na natutong manampalataya sa dakong ito, kung kaya lamang sila sinasagihan ng pagsiselos, dahil kulang sila ng pananampalataya sa dakilang Ama. Kung sa ating mga kapatid, mayroong nagkukulang ng intensyon para mahalin ka, huwag pong magseselos. Kahit ilang pamilya ang hindi papansin sa iyo, kahit ang kapitbahay mo di ka pinapansin, kulang ang intensyon nila sa iyo, pero ang Ama, minamahal po tayong lahat niyan. Wala pong pinipiling hindi minamahal ang dakilang Ama. Tayo pong lahat ay mahal niya. Kung sa larangan lang ng pagmamahal ka magseselos, palagay ko po mali. Isang malaking gawa ng isang tao ang magselos sa kapwa. Sapagkat ang pinakamahalaga, hindi tayo pinababayaan ng ating Ama. Hindi nagkukulang sa atin ang ating Panginoon. Tayo po ay tunay na pinakamamahal niya. Kung isipin pa nga po natin, ayon sa kasulatan, nang ibaba ng Ama ang bugtong niyang anak sa lupa para tubusin ang ating mga kasalanan,
inangkop po tayo ng Ama. Nangangahulugan kung ating pagninilayan, mas higit tayong mahal ng Ama kaysa bugtong na anak niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat ang kanyang bugtong na anak na pinakamamahal, inatim niyang siya yung parusahan ng kanyang mga kalaban, alang-alang sa ating kaligtasan. Kung kaya't para po sa akin, kung pagmamahal lamang ang ating ibig na ipukaw sa atin ng ating kapwa, hindi po problema para sa akin. Tulad nga na nasabi ko, tayong lahat minamahal ng ating Ama. Kung tayo'y minamahal ng ating Ama at ang kanyang mga salita ay nasa sa ating puso't damdamin, huwag po natin kalilimutan ang pangako ng Diyos na kailanman hanggang sa katapusan ng sanglibutan, siya'y mananatiling kasama natin. Siya'y mananatiling nagmamahal sa atin. Siya'y mananatiling tutulong, papatnubay sa lahat ng oras ng ating buhay. Yan po lamang mga kapatid, ang aking maibabahagi tungkol sa salitang selos. At ako po'y mag-aalay ng isang awitin. Ang awitin ko po ito ay nahandog ko sa inyo lahat, sa lahat ng mga siloso at mga silosa. Ang puso ko ay masaya magmula nang ika'y makilala. Ikaw ang siyang nangunguna sa buhay ko, nagahari ay ikaw na. Salamat po, Ama, sa kinalugdan mo na naging luklukan ng banal mong Espiritu. Numukal sa labi, banal na aral mo, nagbigay liwanag, nagbigay pag-asa sa mga anak mo. Liwanag ng buhay, ayaw nang maparang, ayaw nang balikan ang kahapong nakaraan. Biyaya ng Ama na aking nakamtan. Salamat po, Apo, yung pinagbatahan dati tupang ligaw. Maraming salamat po. Ang bawat lirik po ng awiting ito ay isang umaakibat sa buhay ko. Sapagkat ako po, di ako nakalilimot sa pangako ng Diyos na dakila at ng ating Panginoong Jesucristo na tayo kailanman hindi siya magkukulang sa atin. Tayong lahat kanyang minamahal. Sa lahat ng sandali, ang Panginoon, di tayo iniiwan. Salamat po. Salamat po, Tata Guido. Palakpakan po natin sa Tata Guido. Talagang daman-daman niya po yung kanyang pagbabahagi at ang paghahandog niya ng awit sa ating lahat. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aking kapatid at kasama sa CAPS
na ang aming chairman, Tata Mario Sagum. Habang wala pa po ang ating kapatid na Mario, tatawagin ko po ang ating kapatid na Eli. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ay, nako. Ah, napakabigat nung tema natin, ano? Parang hindi naman po takot, pero salitang ano lang po ito sa akin na yung mga kakaps ko po, biglang naglayuan, wala na pong nakikita sa labas. Ako naman po, umusad na ako sa tindahan, nasagasaan pa rin po ako. Pero siguro, kaloob ng Ama na ako ay haharap sa inyo, para po ipaliwanag ang konting nalalaman ko tungkol doon sa tema ng aking kapatid na Caps. Nasabi nga ng Tita Beth, isang negative at isang positive. Alam po ninyo, aminin natin, ang lahat naman may pagsiselos po, ano? Meron naman po tayong talagang pinagsisilosan eh. Ako nga po bilang tao, nung ako po hindi pa napupunta rito, ganun din. Dahil siguro, hindi ko alam kung si Mrs. kung dahil sa kapangitan ko o ano, kaya alam ko po nagsiselos din siya. Kaya po ako, para sa akin, sabi nga po nung isang kapatid ko kanina na iisa lamang po siguro talaga ang walang tinataglay na pagsiselos. Ano po? Sino po kaya sa palagay nyo ang nagtataglay talaga ng katangian na to? Na lahat ay minahal tayo. Walang namumukod tangi. Love na love niya tayong lahat. Pero kahit kailan, hindi siya nagselos kanino man. Sino po ba siya? Si Lord, ano po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Alam po nyo, nung ako ay hindi pa napupunta rito sa Dambana, isang karanasan din yan na naranasan ng inyong abang lingkod na dahil nga po sa aking naging buhay noon, na ako ay na-involve sa politika, iba-iba pong tao ang nakakahalubilo ko araw-araw, lalaki man o babae. Alam po nyo kasi pag ang isang tao ay politiko na, lalo't ikaw ay madalas na nasa munisipyo, kapitolyo, iba-iba rin po kasama ninyo. May mga pagkakataon na kasama nyo yung babae, may mga pagkakataon na ang kasama nyo yung lalaki. Pero siyempre tayo, lalaki, pag ang lagi nating kasama yung babae, nako po, siguro po ay diyan na nga po tumutubo yung pagsiselos. Lalo nga po talaga, kung ang isang katulad natin, kung ang isang tao ay hindi pa ganap na tumatanggap ng salita ng Diyos. Kami po, hindi ko po ipinagyayabang sa inyo na nung panahon po namin, kaming mag-asawa, ay nararanasan po namin ang pagsiselos. Pero ang aking may bahay, ipinagmamalaki ko. Bagamat na ramdam ko na talagang siya, ang pagsiselos niya ay nasa kanya, pero hindi po siya yung tinatawag na bungangera. Siya po ay no-talk lang. Talagang minsan lang po yung magsasalita, hindi na po uulitin yon. Ganun po siya. Kaya palakpakan po natin ang aking may bahay. Nandiyan po siya. Super po siya. Napakabait po talaga siya. Siya po yung kinikwento ko sa inyo noon na uuwi ako ng alas 4 ng madaling araw. Siya po inaabutan ko nasa harap ng altar at nagdadasal. Alam ko pong sa buhay niya ay higit pa riyan ay naranasan niya sa akin nung kami ay dumadaan sa balag ng alanganin. Pero isang bagay din po na ipinagmamalaki ko sa inyong lahat. Simula po nung kami ay nagpunta rito, nakarating kami rito sa Dambana na nakaharap namin ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Alam po ninyo, ikinagagala ko pong sabihin sa inyo na ang pagsiselos ay wala na po sa amin. Hindi po niya nararamdaman
lalo't higit sa akin. Alam po ninyo, ikukwento ko, ibabahagi ko sa inyo ang buhay ko noon, nung wala pa ako rito. Yung aking cellphone po, hindi ko po pwedeng, seconds lang po na mawawala sa katawan ko. Iba na po pakiramdam ko. Mahirap pong ipaliwanag. Pero alam po ninyo, sa kabutihan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo, lahat ng mga banal na salita na tinanggap namin sa Kanya, isang bagay po yon na malaking pagbabago sa katauhan namin. Na ngayon, taas noo, nasasabihin ko sa inyo, bilang kami ay tagasunod niya, na nakapakinig ng banal na aral, lahat po ng mga salitang selos na yan, totohanan po, wala na po sa amin yon. Ang cellphone po ay iniiwan ko na kahit buong maghapon na wala akong takot na may madidiscover, malalaman ng misis ko. Unlike before, noon po inaamin ko talaga, pag ang cellphone, kaya po ako may takot na ang cellphone ko ay may iiwan ko dahil alam ko, dahil gumagawa ako nang hindi ikaw gusto ng asawa ko. Inaamin ko po yon. Sa taong hindi pa tumatanggap na salita ng Panginoon, never sigurong aminin yan. Ano po? Totoo po yun. Pero dahil ako ay nandito na sa Kanya at naglilingkod kasama ng aking may bahay at ng aking anak, hindi ko po ikinahihiya sa inyo. Hindi ko po ipinagyayabang na ako'y magaling. Opo, magaling na nga po ako. Gumaling na nga po ang sakit ko. Ang sakit ko pong dati ay taksil. Ngayon po hindi na, tuwid na po. Dahil ang mahal na Apo, nung unang nag-meet kami, sinabi niya, anak, ito na yung tamang daan na tatahakin mo. Kaya po tinatahak ko yung tuwid na landas na sinasabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Hindi po ako pwedeng lumihis. Kasalanang malaki. At ayoko po, natatakot po ako. Hindi po ako katulad nung dating walang takot. Puno ng tapang, na ang tapang naman ay dulot lang nung kalaban niya. Yan po eh. Yan po talaga ang minsan ay nagpapalakas ng loob ng isang tao. Yung ikaw ay mauudyukan ka ng demonyo. Pero pagka po ang isang katulad natin na tumanggap sa Kanya at nagpatotoo at nananatiling matibay, nananampalataya sa Kanya, kahit 10 demonyo, hindi ko po dapat katakutan. Dahil ang isa lamang po ang alam kong dapat kong katakutan ngayon, siya lang, si Lord lang. Kaya po sa inyong lahat, ang pagsiselos, kung totoong kayo ay tumatanggap ng salita ng Panginoon, kung totoong kayo ay kumakain ng salita ng Panginoon, at kung totoong kayo ay nakikinig sa banal na salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Ate Ponching, ang lahat ng pagsiselos sa inyong pong dibdib, tanggalin na. Oras na para po palitan natin. Oras na para maging tuwid ang ating landas, katulad po na sinasabi sa akin. Kaya po sa inyong lahat, maigsi man po ang aking pagbabahagi, nawa po ay nakapagdulot ng isang munting aral na kapupulutan ninyo ngayong umaga. Maraming salamat po. Salamat kapatid, napakaganda ng iyong ibinahagi. Bagamat noong pong linggo, nandoon po siya, subalit umuwi po siya na maga, kaya hindi po siya napasama doon sa mga nagbahagi. Subalit talagang buhay ang Diyos, itinulot niya na maging tema ulit ngayon yon, na ibahagi niya yung kanyang pagbabahagi sa tema na yon. At para po makapaganda pa yung ibang caps, nais ko pong tawagin si Tata Magno para magbigay ng isang awit sa ating lahat. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan dito sa harap ng dambana upang mag-alay ng awit. Bagamat wala po sa tema, ang aawitin ko po para sa inyong lahat.
Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na espiritu, handog nating pagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, O Ama, O Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Maraming pong salamat. Salamat po. Alam po ninyo, ang aking awit para po sa inyong lahat. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming po salamat. Salamat po. Maraming salamat, Tata Magno. Nasiyahan po ba kayo? Amen. Ako po nagseselo sa kanya. Kasi po nakakanta siya, ako hindi.
Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at naghandog ng awitin at sa pagpapaliwanag ni Mami Beth. Maraming salamat po. Sa pagkakataon pong ito, inaanyayahan na po namin kayong tumayo upang